Maganda umaga po sa ating lahat. Ialay po natin sa banal na misang ito ang mga sumusunod na intensyon. Misang pasasalamat, alay ni Alejandro Villanueva. Misang pasasalamat, alay ni na Generoso at Sonia Cadawas at pamilya. Special intention, personal intention ni Frederick Orjales. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga sumusunod, Alma Robles, Teresita Parma, Soledad Sardea, Emil Kagandahan, Eulogio Estrabo Jr., Sorita Magdaong, Domingo Hipay, Carmelita Hipay, Epifania Afurong, at lahat ng mga kaluluwa na walang nakaalala at nasa purgatorio. Misa pa rin para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, alay ni na Matthew and Gina Paraiso at pamilya. Karangalan para sa karangalan ng Immaculada Concepcion, alay ng Kadapan, ako at Rosales family.
Dito po yang B. Sunod-sunod yan. Okay, alis. Luma ito. Luma. Magsitayo po ang lahat para sa panimula ng banal na pagdiriwang. Ako'y darating kasama ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Sa ating mabuting balita, maririnig natin ang pahayag ni San Juan Bautista na ihanda ang daraanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Sama-sama nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem,
Mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak, sabi sa Huda. Narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahati yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya. Daan ng poong nariyan, natwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadala, mauuna sa iyo. Iada niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawari ng Diyos." Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulok-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Repentance, ang pagsisisi. Minsan po mayroong isang lasinggero na pinipilit po ng kanyang mga kasama, mga kamag-anak, at syempre ng kanyang pamilya, na iwasan na, alisin na itong kanyang kinagawiang pag-iinom ng alak. Kaya nga bilang kanilang pagkumbinsi, tumawag sila ng 3 tao upang kumbinsihin na alisin na, ihinto na itong kanyang bisyo. Unang lumapit at dumating ay isang psychologist. Siya ay may dalang isang bote ng alak, at doon sa loob ay merong isang patay na bulate. Sabi nitong psychologist dito sa lasinggero, kapag hindi ka tumigil sa pag-inom, ay mamamatay ka katulad ng bulating ito. Ang sagot naman nitong lasinggero dito sa psychologist ay ganito. Sabi niya, "Mali po kayo. Mas mainam po para sa akin na uminom. Nang sa gayon, mamatay ang mga bulate ko sa tiyan." Kaya nga, hindi nakumbinsi nitong psychologist itong lasinggero. Sumunod na dumating ay isang pari. Sabi nitong pari, "Kapag hindi ka tumigil ng pag-inom, pupunta ka sa impyerno." Ang tugon naman nitong lasinggero sa pari ay ganito, "Mali din po kayo, Father. Kapag uminom ako, ay parang nasa langit na ako." Talagang matindi itong kagustuhan ng lasinggero na sa kanyang pag-inom. Kaya nga hindi rin po nakumbinsi ng pari itong lasinggero. Ang huli na pumunta ay doktor. Sabi nitong doktor dito sa lasinggero, "Kapag hindi mo tinigilan ang iyong pag-inom, ay madadali ang buhay mo. Mamamatay ka agad." Sagot naman itong lasinggero dito sa doktor, "Mali po kayo, doktor. Mas gusto ko pa pong uminom ng alak dahil hindi ako tatanda, sapagkat bata pa lang mamamatay na ako." Kung ating titingnan, ganito rin tayo kapag tinutulungan na tayo na magbagong buhay. Ayaw nating magpakumbaba para alisin ang kasalanan. Sa halip ay nangangatwiran sa ating kapwa.
Hindi natin napapansin na concern at mahal tayo ng ating pamilya at ayaw nila na patuloy tayong gumawa ng kasamaan. Pero hindi po natin ito pinapahalagahan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Juan Bautista na nangangaral upang ipaganda ang pagdating ng Mesiyas. Ipinahayag niya na ihanda ang pagdating ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ang pagbibinyag po ni Juan ay tanda ng pagsisisi bilang ating tugon sa tawag ng Diyos upang tanggapin si Kristo sa ating buhay, upang ipaganda ang kanyang pagdating sa ating mga puso. Repentance is to be sorry for the past, but makes a change in heart so the future will be different. Kailangan nating magbago ng maling pamumuhay at tahakin ang mabuting landas patungo sa pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga kailangan nating suriing mabuti ang ating mga sarili ng may katapatan upang magbalik loob tayo sa Diyos. Sa ating buhay, ito po ay nangangahulugan ng bagong priority at pagpapahalaga para sa kagustuhan ng Diyos upang iwanan ang buhay pagkakasala at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sa ating pong pagdiriwang na ito, makita nawa natin yung dalawang panawagan ni Juan Bautista para sa ating lahat. At ano yung panawagan sa atin ni Juan Bautista? Una, decrease your vices. Alisin natin ang mga bisyo na alam natin na hindi nakakabuti para sa atin. Ang pahayag po ni Juan Bautista sa atin, kailangan nating patagin ang mga bundok na naghihiwalay patungo sa Diyos. Ang kahulugan po ng pagpapatag ay pag-aalis or pagbabawas. Ito ay sa pamagitan ng pag-iwan natin sa ating mga extra baggages sa buhay. Alisin natin ang mga bagay na hindi natin kinakailangan at humahadlang sa atin patungo kay Jesus. Katulad po ng pagiging materialismo, ang ating mga masasamang pag-ugali, ang pagmumura, ang pagkamakasarili, ang pamimintas sa ating kapwa, paninirang puri at mga bisyo na alam natin na hindi nakakatulong upang tayo lumago bilang mga matapat na alagad ng ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan natin alisin ang mga bagay na ito bilang tanda ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ikalawa, na ipinapahayag po sa atin ni Juan Bautista, increase your virtues. Kung alisin natin itong mga vices, kailangan naman ang dadagdagan natin ay ang mga virtues sa ating buhay. Ang sabi po ni Juan Bautista sa kanyang pagpapahayag, natambakan ang mga landas. Ito ay tumutukoy upang punan ang ating mga pagkukulang sa buhay at maging matapat sa ating tungkulin, sa ating mga obligasyon at sa ating responsibilidad sa pamagitan ng pagiging committed sa pagsunod kay Kristo. Maging committed din sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa ating pamayanan. Panawagan ito upang gumawa tayo ng mamabuting bagay. Say a kind word, hindi kung ano na lamang na masasamang salita ang naririnig sa atin. Maging mabuti tayo. Magbahagi sa mga nangangailangan. Ang paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali. Ang pagdalo ng banal na misa na ating ginagawa tuwing linggo at pistang panghiling. Ang patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin at marami pang paraan na alam natin na kailangan nating i-develop upang tayo lumago bilang mga matatapat na alagad. Parang ganito po. Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa isang binata na binigyan ng kanyang kaibigan ng isang napakagandang painting. Kaya nga para sa binatang ito, napasa kanya na ang pinakamahalagang painting sa buong mundo. Kaya ang ginawa niya, inilagay niya ito sa gitna
ng kanilang salas at inanyayahan niya yung kanyang mga kaibigan upang masaksihan ang kanyang minamahal na painting na ito. Dumating at natuwa ang mga tao. Nakita nila yung painting na obra ng kanyang kaibigan. Subalit may nagsabi sa kanya, maganda nga ang painting, sobrang ganda. Kaso, hindi bagay sa loob ng bahay dahil ito ay napakarumi. Mas maganda siguro kung lilinisin mo rin ang loob ng iyong bahay. Kaya nga pong ginawa nitong binata, pagkaalis ng kanyang mga kaibigan, ay sinunod yung kanilang payo. Nilinis niya ang buong bahay at natuwa itong binatang ito sapagkat bumagay na ang painting sa kanyang bahay. Sa pangalawang pagkakataon, inanyayahan niya uli yung kanyang mga kaibigan at nagsadating naman ang mga ito. Sabi ng kanyang mga kaibigan, maganda na ang loob ng bahay, bagay na bagay sa ganda ng painting, pero hindi naman akma sa labas ng bahay mo. Ang gulo at ang dumi ng kapaligiran, maging ang iyong bakuran. Kaya nga po pagkaalis ulit ng mga kanyang kaibigan, nilinis at pinaganda niya ang kanyang bakuran upang tumugma sa ganda ng kanyang painting, ang labas at ang loob ng kanyang tahanan. Subalit, hindi na malaya ng binata na hindi lamang yung painting ang naging maganda. Hindi lamang yung kanyang bahay ang kanyang maganda. Hindi lamang yung kanyang bakuran ang naging maganda. Naging maganda rin siya sa kanyang sarili. Nagbago rin siya ng kanyang buhay. Binago niya rin ang kanyang ugali sa pagiging dating madumi sa pagiging isang malinis. Ganito rin po ang pinapayag sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Kailangan nating linisin hindi lamang yung tinatanggap natin o hindi lamang dapat maganda yung tinatanggap natin na si Jesus sa ating buhay, kundi dapat linisin din natin ang mga bulok na kung saan alam natin ay hindi karapat-dapat na nasa sa atin. Tatandaan natin ang panahon ng Adbyento ay panahon upang paghandaan ang pagdating ni Jesus. Ang Pasko po ay hindi lamang paggunita sa kaganapan ng kasaysayan ng ating personal na buhay sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pagkos ito ay panahon din upang suriin ang ating mga sarili at upang tayo ay magbalik loob. Ipayag natin ang ating pananampalataya at ipinapayag din sa atin ni Juan Bautista na tayo ay huminto sa gitna ng ating mga kabalahan ngayong panahon ng Adbyento at pakinggan ang mensaheng ito, ang pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya nga tinatawagan tayo na suriin ang ating mga sarili, pagsisihan ang ating mga kasalanan, magbalik loob at tahakin ang tamang landas araw-araw patungo sa Diyos. Patagin natin ang mga bundok at tambakan natin ang mga lambak ng ating buhay. Nang sa gayon ang Pasko ay maging isang tunay na pagdiriwang. Kaya nga po sa banal na Eukaristiyang ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ang tinatahak ko bang landas ay patungo kay Kristo? Suriin natin ang ating mga sarili habang ipinagpapatuloy natin ang banal na pagdiriwang. Tumayo tayo, ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dadasalin natin ang Oratio Imperata para sa COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nanalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang mga sani ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pangkapal ngayon at kailan. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak nito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri kang pong may kapal ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisama niya kaming matapat. Siya ay naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa, Hosanna, Hosanna sa kataasan, sa kaitaasan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni Santiago, at ang lahat ng mga banal na nabungay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa waking kapatawas sa Kristo, habang hindi tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Isa siguro doon sa may gitna.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Spiritual Communion Prayer. Panginoong Hesus, sana ay matanggap ka ng may kalinisan ng puso, kababaang loob at debosyon, tulad ng ginawang pagtanggap sa iyo ng mahal na Birheng Maria na iyong ina. Tanggapinawa kita ng taimtim, ng may pitagan at may maalab na pagmamahal ng lahat ng mga banal. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayain sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kaya't ingatan ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.